At yun mga boss, yan. Yan na yung pinaka-final product niya, no? Yan. Masarap siyan mga boss, masarap yan. Welcome back mga boss! At eto na, magbibibingka na ulit tayo, no? Ito yung kadugtong ng ating video kanina mga boss. At eto, magsimula na naman tayong magtimpla para dun sa ating bibingka, no? Para ngayong hapon, kasi alas 4 na. Yun. Titimplahin na natin to kasi mamaya-maya ay mag-uumpisa na naman ang daanan ng mga tao dyan at yun, baka para mabawasan na naman ito, para maitinda na natin to, para kumita na tayo mga boss. Okay. At ito yung ating mga ingredients mga boss. Yan, ito ang bigas nito mga boss ay nakababad to ng 12 hours at ito ay 4 kilos to mga boss, you know? At ito, yan. Ito yung ating asukal, yan, 2 kilo kasi bawat kilo ay half na asukal ang kailangan, no? Saka ito, yan, hindi yan sponsor mga boss, ha? Saka ito, yan. Ito, magkaiba to dahil ito ay ibap at ito ay condense. Yan, saka yung ating baking calumet, tapos ito yung ating cheese, no? Yan. At yan na, yung itlog na pula natin. Yan, dinurog na natin. Nilagyan natin ng itlog na puti. Ayan, hinalo na. At ito, meron din tayo ditong itlog na pula din. Yung maalat. Yung kalahati nito mga boss, ayun yung dinurog doon. Yung may mga yellow sa ilalim, no? Yung mga pula. Yung tawag yan. Yung, basta, yung pinaka ano niya. Ayan, no? Yan. Yung nasa loob niyan. Kung masabi ko anong tawag doon. Yan. Ayun na yun, yung dinurog nun. Tapos yung kalahati. Ito naman, ito yung ilalagay natin doon sa ibabaw ng bibingka kapag niluto na natin mga boss, no? Tapos ito yung ating gata. Yan. Purong-puro mga boss, walang tubig, no? Dapat yung purong-purong gata ng nyug. Yan. At ito yung ating buko. Yan. Buko yan. 2 pirasong buko. Yan. Yun, yan na lahat. Titimpla natin. Pero ito, hindi natin to uubusin. Kalahati lang nitong isang to yung ating ilalagay dahil ang isang ganito kaya magtimpla ng 3 kilo. So dahil na 4 na kilo nga yung bigas natin, yung pinakagalapong natin. So ito lang yung, isa lang yung gagamitin natin. Tapos ito, kalahati lang siguro. Wala pa sa kalahati. Yun. Tara mga boss, pag-halo-haloin na natin to. Ito pala mga boss. Yan, alam niyo na to, nakita niyo na to dati sa mga vlog ko, no? Yan, ano to, kailangan matagal yung babad para medyo madaling maluto yung bigas at saka lumambot yung ano, no? Yung bigas kasi purong bigas to, no? Walang halong harina, wala. At isa pa, kailangan yung pinuhin ng ganyang kapino para mas maganda, maganda yung luto at mas maganda yung alsa. Yan. Yun, timplahin na natin, no? Ito yung uno natin ilalagay dito mga boss, baking. Para mahalo muna natin nang wala pang ibang nakahalong ingredients. Lagayan muna natin yung baking para at least mas maganda yung halo niya. Sasama siya dun sa pinaka ano ng galapong, you know. At ito yung panghalo natin, sandok natin na halos kasing tanda na to ng anak ko. What? What the f***? Halo na natin mga boss. Yan. Lagay na natin. Tapos, ito naman, bawasan lang natin ng konti. Yan. Okay na siguro yun. Ito yung matitira. Yan. Dagyan ba natin ng konti? Okay. Yan. Ito yung matira mga boss. Yan. Halo! Mas maganda kung meron kayong mas maganda kung meron kayong panghalo talaga, yung di kuryente. Kasi mas mabilis yun. Pero dahil wala tayo nun, ito na lang yung pagtyagaan natin. Yan. Ito yung pinagkakaabalahan natin mga boss. Simula nung dumating tayo, simula nung bumalik tayo, galing tayo ng probinsya. Yan, ito yung pinagkakaabalahan natin. Isa to sa mga negosyo na pwede nyong pasukin mga boss. Ito sa pwede nyong pagkakitaan. Pinaka maganda para sa akin, isa to. Dahil una, hindi siya ganun kahirap umpisahan. Hindi mo kailangan ng malaking halaga. Tama lang.
Basta may pamuhunan ka lang, tapos bili ka ng gamit. Yung gilingan naman, pwede mong ipagiling sa palengke yan. Yan. Tiyaga lang. Tsaka ang maganda dito, ito, madaling bumalik yung puhunan. Siguro kung mamuhunan ka dito ng mga 3,000, kasama lahat, bilhin yung mga gamit, pati yung mga 3K lang, meron ka na nito, yung pinaka magandang para sa akin, sa lahat ng mga nag-experience ko, ito yung pinaka the best. Kapag medyo nagigipit ako, dito ako kumakapit sa bibingka. Yan, ilulutuan ko lang siya. Yung ganito pala mga boss, ang kitaan pala dito ay kalahati o minsan lagpas konti ng kalahati. Pero bintahan kasi namin dito, mura lang mga boss, 45 lang. Pero kung sa iba, ang bintahan dito sa ganito nasa 70 to 75 o 65, nasa ganyan yung bintahan nito. Lalo pag yung ganyan, may mga halo na ng mga ganyang itlog na pula, yan. Special kung tawagin, ibibingkang special, yun. Mahal yan, minsan 65 pinakamababa, 65, 70 to 75. Yan. Pero malaki yun mga boss, pag medyo hindi ka ganun katakaw kumain, hindi mo kayang ubusin yung isang peraso. Ito, kapag nakabili ka na ng mga gamit, mamuhunan ka lang dito, kagaya ito, 4 na kilo, pinakapuhunan siguro nito, mga nasa 1,100 o 1,000, mga sabihin natin 1,100, pinakamalaki. Pag naubos to, bibinta ka dito ng mga 2,200, ganyan. Pag talagang maganda, masimot lahat, mga 2,300. O yun, tubo ka na ng lagpas ng kalahati. O kahit sabihin na natin, kalahati na lang. Yun. At saka hindi ganun kadami yung kailangan mong kapag malakas, madali lang itong ubusin kasi ilang peraso lang to, 50 peraso lang to mga boss. Ang problema lang dito mga boss, mainit. Isa to sa mga inaayawan ng mga gustong magganito dahil mainit ang pagkaproseso nito dahil darang ka sa apoy dito. Yan. Eto, yan mga boss, humalo na ng gusto yung yan. Yan, ibig sabihin yan, kasi pagka hindi pa masyadong halo, yan, medyo bukol-bukol, parang buo-buo. Ngayon, wala na. Yan. Yun na yung time na ilagay na natin yung ibang ingredients. Pag sama-samahin na natin, pwede na natin sabay-sabayin dyan mga boss. Yan. Yun, tapos na mga boss at ito na yung magiging itsura niya. Yan, ganyan na mga boss yung pinaghalo-halo na lahat ng ingredients. Yan, pwede na yan. Lutuin na natin mga boss. Tara! 2 hours later. At yun, mainit na siya. Yan, nakikita niyo yan mga boss, mainit na lalagyan na natin. Bago lahat, lalagyan mo muna siya ng pansapin sa ilalim. Yan. Depende kung gaano kainit yung nyo, kung gaano kadami yung baga nyo dun sa pinakailalim depende yun kung ilang piraso ilalagay nyo ganito. Tansahin nyo na lang. Yan, ang purpose nito para hindi rumekta dito sa pinakailalim ng ating niluluto yung init nito kasi sobrang init to, may tendency na masunog yung ating niluluto. Yan. Tapos ganito, yan, itong bilog ng dahon na to, madali lang gawin yan. Magkuha lang kayo ng hulmahan tapos ganun ninyo. Yan. Tapos pag naiganyan na, saka mo siya igaganito. Yan. Tapos kumuha lang kayo ng isang ganito. Yan, isang tasa at saka nyo ilalagay dyan. Yan. Tapos
Lalagyan nyo siya nito. Ito yung purpose ng itlog kanina mga boss na inano natin sa inyo. Ano? Yan. Lalagay mo yan sa taas para may pang toppings din. Ang pinaka-purpose talaga dyan mga boss, hindi yung lasa. Kasi wala namang lasa yan kasi nandun na yung lasa sa pinakailalim yung dinurog natin. Ang pinaka-purpose nyan, yan yung magdadala ng ng bitak kapag kaubalsa na yung bibingka, magkakaroon siya ng parang bitak-bitak dyan sa taas para mas mabilis maluto. Nice. Yan yung technique dyan. Yan, ganun lang din yung isa mga boss. Yan, depende kung gano'ng kadami kasi medyo madami-dami to. Yan, madami din yung lalagay natin. Tapos yan, lalagyan natin siya ulit ng ganyan. Yan. Tapos, yan, lalagyan din natin siya ng ganito, isang tasa. Yan. At siyempre yung itlog, kaya kanina. Yan. Pansahin nyo na lang kung gano'ng kadami yung nilalagay yung itlog. Pero sa akin, 3 hanggang 4 na piraso yung nilalagay ko ganun, 4 na hiwa. Yan. Ano yan? Pagkatapos, takpan natin. At mag-aantay na tayo mamaya kung medyo mamula-mula na yan o medyo maluluto na yung nasa taas. Lalagyan natin siya ngayon ng dahon. Makikita nyo mamaya mga boss. 2 hours later. Ilang minuto lang. Gaganito na siya. Tansahin nyo na lang. Yan. Magiging ganyan na siya. Magiging ganyan na yung mukha. Lalagyan mo siya ng ganito. Yung mga maliliit na dahon na pinagpuputol-putol. Yan. Papatungan mo siya dyan. Para hindi naman siya masunog. Yan. Ito. Yan. Ganyan. Lalagyan mo rin yan. Yan. Para kasi yung ilalim niyan mga boss, hilaw pa yan, yung pinakagitna niya. Yun. Purpose nung saging para doon muna yung init, hindi marekta doon sa pinaka niluluto mo kasi pagka hindi mo nilagyan doon, may tendency na mangingitim o masusunog yung ibabaw. Pero hilaw pa yung ilalim. Yun yung purpose doon. Yan. Kapag naging ganito na siya mga boss, yan. At tingin nyo, pwede nyo yung tusukin. Tingnan nyo kung luto na. Kapag ka naging ganito na siya mga boss at hindi pa siya luto, yan, kagaya nyan. At tingin ko dyan ay hindi pa luto yan, kulang pa ng konti. Papalitan mo ulit siya ng dahon, kagaya ng ginawa mo kanina. Lalagyan mo siya ulit kasi pag yun kasi, masusunog na yon, hindi na yun makakasalo sa init, Yan, papalitan mo siya ulit hanggang sa maluto. Ganun lang din yung proseso dito sa kabila. Same lang. Yan, dumikit na. Yan, ganito na, Sunog na. So, wala na siyang silbi, hindi niya na kayang saluin yung init diyan. Yan, lalagyan mo siya ulit. Yan, ganun lang. Pabalik-balik lang hanggang sa maluto. Kapag hindi nyo pa masyadong kabisado, pwede nyo tusukin. Ako, medyo sanay na ako dyan. Kabisado ko na yung luto. Alam ko na yung itsura ng bibingka na luto na. Saka ko na lang siya tinutusok kapag yung final na. Talagang pahango na, para for sigurado. Tinutusok ko pa rin, pero hinahango ko na pagkatapos. At yun, okay na siya mga boss, no? Yan, kagaya nyan. Okay na yan. Tikman natin. Tusukin natin. Kailangan nyo ng ganito mga boss, tinidor. O di kaya kahit yung stick lang. Yan. Pagka tingin nyo na okay na, para sigurado, tusukin nyo pa rin. Yan, ganyan. Yan. Makikita nyo yung ganyan, alsa niya. Yan, yung pinaka-alsa niya, makikita nyo. Hindi ko lang kita sa camera yun. Kapag hindi na siya basa, ibig sabihin, luto na yan kapag putong-puto na yung ng bibingka, yung laman niya. Yan. Yan na yung indikasyon na lalagyan nyo na ng ganito, margarine, yung pinakaibabaw. Yan. Yan. Para mas masarap at malinamnam siya, may kakaiba siyang lasa. Yan. Yan, ganyan na siya. Yan. Pwede nyo dyan lagyan ng cheese o pwede rin naman na hanguin nyo na muna. Doon nyo na lang lagyan ng cheese kapag nahango na, Yan. Hanguin na natin. Ito. Yan. Diyan siya nilalagyan ng cheese tapos nilalagyan namin doon.
dyan sa loob ng steamer para hindi siya mabilis lumamig. Yan yung isa, medyo na toasted na ng konti, no? Pero may mga gusto niyan, yung mga ganyang itsura. Yan. Ganyan yung box. Yan na siya mga boss. At yan, nilalagyan na ng ganyan mga boss. Yan na yung pinaka-ano niya. Lalagyan ng cheese. Yan. At yun mga boss, yan. Yan na yung pinaka-final product niya, no? Yan. Masarap siyan mga boss, masarap yan. Panalong-panalo yan, no? Yan. Yan yung pinaka-ano niya, pinaka-itsura niya kapag ka naluto. Yan, hindi yan masyadong toasted, pero may iba naman na gusto ng toasted. Yan, kaya nilulutuan natin sila ng mga toasted, no? Yan yung tamang-tamang luto lang. Yan. Yun. Ganun lang yun mga boss, no? Paulit-ulit lang yung proseso. Kung ano yung nampisahan mo, ano yung nakikita nyo, ganun lang. Paulit-ulit lang siya ng paulit-ulit. Kaya yun. At yun. Mag-focus na tayo sa magluluto kasi medyo busy tayo. Magkakaroon lang tayong maraming customer mamaya. No? At yun yung ating pinagkakaabalahan mga boss sa araw-araw. No? Yan. Simula madaling araw hanggang ngayon, hapon, hanggang mamayang gabi pa yan. No? Yun, sana may mga natutunan kayo dito mga boss. No? Sana mapag-isipan nyo na baka pwede nyo itong magaya at pwede nyo itong matutunan, pwede nyo itong gawing negosyo o pagkakakitaan sa pang-araw-araw mga boss. No? Pwede nyo itong gawing pang-umpisa kasi ito malaki yung kita tapos hindi ganun kalaki yung puhunan. Yun! At yun na mga boss, maraming salamat.